Ibigay natin ang ating papuri, palakpak, at ang ating mga sayaw para sa ating Panginoon na buhay. Hallelujah, because His grace is enough for us. Sapat ang kalandahan loob na ibinigay sa atin ng Diyos. So let's begin to thank Him this morning. Hallelujah. Come on, let's sing this song. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. Come on, let's sing it again. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on, let's declare it. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Keep singing. So remember your people. That's right. Remember your children. Remember your promise, oh God. For the last time, come on. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. All the voices. Your grace is enough. Come on. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is
papurihan, Panginoon Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon, ng mga awitin po namin, O Diyos. Best clap of praise to the Lord with a voice of triumph this morning. Your grace is enough, oh God. Oh Jesus, your grace is enough, oh Lord. Yes, Lord, we're going to continue to sing praise into your name this morning. And we're going to offer thanks into you this morning, oh God, because you deserve it, Lord God. You deserve everything, oh God, this morning. Hallelujah. His love endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. The mighty hand and outreach arms, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Voices, come on. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us. Forever and forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, by the grace of God, we will never lie. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. let's sing this word right now. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Come on. His love endures All forever. the voices in this place declare, His love endures forever. His love, His love endures forever. His love endures one more time, come on, one more time, His love. His love endures forever. Sing it. His love endures forever. Keep singing His love. His love endures forever. For the last time, His love endures forever. we sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing
thank you, O God. Papasalamat kami, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal, Lord Jesus. Sa aming bawat paghinga, O God, sa bawat pagsubok na aming kinakaharap, isang katotohanan lamang, Panginoon, ang hindi nagbabago, Lord Jesus, na ikaw ay kasama namin sa lahat ng oras, O God. Lord, we thank you, Panginoon, for your boundless grace. We thank you, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagpapatawad, O God, sa iyong kaawaan, Lord Jesus. And Lord, hindi ka nagbago. You're the same yesterday, today, and tomorrow, Lord Jesus. Sa aming buhay, all throughout, O God, ikaw ang aming nag-iisang Diyos, ang aming tunay na Diyos. Wala kaming ibang hangad, Panginoon, kundi purihin ka, kundi sambahin ka, O God, kundi alay lahat, Panginoon. Hindi lamang ang aming mga boses, Panginoon, kundi ang aming mga puso at mga buhay. And as we sing this song, Lord God, all the praises, Panginoon, ay para sa iyo. Wala kaming ibang itinataas, Panginoon, kundi ikaw lamang. And Lord, we invite you in this place, Lord Jesus. Thank you, O God. Jesus.
nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang
nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Congregation, just sing it sa lahat. Sa lahat ng Just the congregation right now. Come on, sing it. Diyos ka sa amin. Open your voice. Come on. Sa lahat ng Just worship the Lord. nariyan Songs. para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sige, minsan pa, church, sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. That's right. Di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Dakilain. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka, O Diyos. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka, O Diyos. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dakilain ka, O Diyos. Thank you, Lord. Sarap pakinggan, mga kapatid, ang bawat isa umaawit sa Diyos. Ganun, mga kapatid. Kung nais natin makatamo ng katagumpayan sa ating mga buhay, even though meron kang mga pinagdadaanan sa oras na ito, difficulties, challenges, iawit mo yan sa Diyos. Amen? And then antayin mo, siya yung gagalaw sa buhay mo ngayon. Amen? Ang kailangan mo lang gawin, gaya ng ginawa mo kanina, just worship the Lord. Dakilain mo siya. Puriin mo siya. Yung ating Panginoong Jesus. Amen? Ganun lang yung gawin mo, kapatid. Even though wala ka na dito sa church, paglabas mo, saan ka man naruroon, awitan mo yung Diyos. Amen? Alam mo, sarap sa pakiramdam ngayon. I feel the peace of God. Yung presence ng Diyos sa oras po na ito. Lalo-lalo na lahat tayo, binubuksan natin yung ating mga bibig na umaawit sa Kanya. That's how we do it, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So let's pray. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po muli sa umaga pong ito, Panginoon.
Salamat po, Lord God, sa iyong presensya sa lugar po na ito, O Diyos. Lord, salamat sa bawat puso po ng bawat isa, O God, na in-offer nila as a living sacrifice, Lord God, unto you this morning, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, at I know, O God, ikaw po ay aming napasaya sa aming mga awitin, inawit, Panginoon, na nanggaling sa aming mga puso, Panginoon, sa umaga pong ito, O Diyos. Maraming salamat po. Matapos man itong awiting ito, Panginoon Diyos, Lord, patuloy po kami sasamba sa pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, sa oras po na ito. Lord, i-bless niyo po kami ng iyong word, Panginoon, sa umaga pong ito, O God, na hindi po kami aalis sa lugar na ito, Panginoon, na wala po kaming natanggap mula sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, meron po kami natatanggap, Panginoon, na salita, kapahayagan na mula sa iyo, Panginoon Diyos. Yung kapahayagan na yun, yung nagbibigay ng buhay, at yun yung makakapagbago ng buhay, Panginoon Diyos. Salamat po sa umaga pong ito, Lord God. Patuloy po na i-bless niyo po yung bawat isa, O God. Kung sino man po yung nanghihina, palakasin niyo sila, Panginoon. Kung sino man po may sakit, pagalingin niyo, Panginoon Diyos, sa oras po na ito, O God. Salamat po sa iyong kagandahang loob, sa iyong pag-ibig, sa iyong awa, Panginoon. We thank you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you po sa umaga pong ito. Lord, ikaw po yung may taas, Panginoon. You must increase, Lord God, but I must decrease, Lord God, this morning. Lord, yung Espiritu mo, O Diyos, ang siyang manguna po sa amin, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, dalhin niyo po kami, Panginoon, kung saan niyo po kami gustong dalhin. At ituro niyo po sa amin, Panginoon, kung ano yung gusto mong ituro po sa amin, Panginoon. Yes, Lord, we use outline. Meron po kaming prepare, Lord God, ng mga mensahe, Lord God, para sa mga kapatiran sa umaga pong ito, Diyos. But Lord God, kung anong gusto mo, Lord God, gawin, O Panginoon, ipakita niyo po sa akin, Panginoon. At gayon na rin po sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo yung bawat isa, Lord God, na tanggapin ang lahat ng mga iyong katuruan, lahat ng iyong mga instructions, Lord God, sa umaga pong ito with open heart, Panginoon. Lord, salamat po. Hayaan mo na mag-rhema lahat ng aming mga maririnig, lahat ng mga maririnig ng bawat isa, Panginoon. At lahat, O God, ng mga salita, mga word mula sa iyo, Panginoon. At ito rin, O God, yung makatulong sa bawat puso, sa bawat situation, O God, na mga kapatiran na narito ngayon, O Diyos. Hindi ko man po nalalaman, Lord God, yung sitwasyon, kung ano yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, Panginoon. But you know, Lord God. Kaya, Lord, ako lamang po, Lord God, ay magpapagamit sa iyo, O Diyos. Magpapagamit lamang po ko sa iyo, Panginoon, sa umaga pong ito, O God. Pinagpapakumbaba ko yung sarili ko at gayon rin po ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa iyong presensya sa umaga pong ito, O God. Ikaw yung may tanghal, ikaw yung may taas, Panginoon. Wala na hong iba, Panginoon. There is none like you, O Diyos. There is none like you, O God. Your name is above all every name, Panginoon. Your name is above all every name, O God. Jesus, narito po kami dahil sa iyo, Jesus. Yes, Lord, we celebrate your resurrection, Panginoon. Last week, Panginoon. But Lord, sa aming mga Kristiyano, we celebrate you every day, O God. We celebrate you, Jesus, every day in our lives, O God. And we are thankful for salvation.
And we are thankful for your word. And we are thankful, Lord God, sa growth na ibinibigay niyo po sa amin, sa maturity, Panginoon. And we thank you, Lord God, for this church. We thank you for this fellowship, O God. Lord, ikaw po yung magdala patuloy ng mga anak mo dito, Panginoon Diyos. Lord, ikaw po yung magpuno ng mga upuan po, Lord God, ng mga bakante, Panginoon Diyos. Lord, magtitiwala lamang po kami sa iyo at gagawin namin ang iyong kalooban, O Diyos. Hindi po kami yung manguna, ikaw yung manguna po sa amin, O Diyos. Let thy will be done, O God. Let thy will be done, O Lord. May you bless everyone this morning, O God. In Jesus' name. Amen, amen. Praise God. Minsan pa, bigyan natin ng palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise Jesus. So, gusto ko lamang pong balikan ng bahagya yung ating mga pinag-usapan last week. Amen? Sino po yung nandito last week? Hallelujah. Yung ating series ng Be Ready for the Lord's Coming. Tama po, no? So today is the second week. Amen? So sa umaga pong ito, gusto ko lamang pong i-review ng kaunti lang, bahagya, bago tayo pumunta sa ating topic po sa umaga pong ito. Amen? Sino pong nakakaalala anong magiging topic po natin sa umaga pong ito? Nabanggit ko po last week. Ay, sayang, may prize pa naman. Discipline. Ang dami nyo eh. Amen? So, last week, we talk about, kung naalala nyo, kung paano kung biglang dumating si Jesus. Amen? Biglang dumating si Jesus at this time or at this moment. Amen? Naalala nyo yung kasagutan, yung tanong po sa atin, are you ready? Handa ka ba? Handa ba tayo? Amen? Paano kung may mga something o mga kasalanan tayong mga tinatago? No? What if you have a hidden sin sa mga puso po natin and then biglang dumating yung Diyos? Then kung naalala nyo, masasabi pa natin, okay na to. Amen? Paano kung meron kang mga grudges or unforgiveness, di ba? Narinig po natin yan last week. Sa tingin kaya natin, ma-inherit natin ang kalooban o kaharian ng Diyos? Amen? So yan po yung mga ilang mga tanong na mga napag-usapan natin last week. Pero, nasa sayo na yon kung paano mo yan i-deal, mga kapatid. Narito lamang po tayo, narito lamang po kami upang magbigay ng mga advices, siyempre mula sa salita ng Diyos. Amen? Kung paano natin mapagtatagumpayan at kung paano tayo magkaroon ng breakthrough sa mga buhay po natin. Nasa sa iyo po yun, mga kapatid. Alam niyo po kung ano yung mga situation, condition po ng mga puso po ninyo. Amen? And then last week, meron po tayong mga ibinahaging mga Word of God, mga salita ng Diyos. Ang dami nating mga binasa last week. Amen? So yung mga word na yon na mula sa Diyos, nawa yun po yung makatulong po sa atin, no? Na makapagbigay po sa atin ng katagumpayan, victory and breakthrough. Actually, we have already the victory. You have already the victory because Jesus is in you. Kaya isa pamuhay mo yon, mga kapatid. Amen? Sabi mo nga, si Jesus ay nasa akin. Siyempre, kung nasa iyo si Jesus, nasa iyo yung banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So, sa Sunday po na ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa disiplina. Amen? At alam ko makakatulong sa atin upang mas maging handa sa muling pagbalik ni Kristo Jesus. Amen po? So, the title of today's message is Running the Race with Discipline. Running the race with discipline. In 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27, dyan po yung mga scripture, yan po yung mga teksto na ating pag-uusapan po sa umaga pong ito. Na alam po natin na si Apostol Pablo ang nagsulat po na ito, nitong mga words na ito, no, na para sa mga taga-Korinto. Amen? So sabi po dito, sa verse 24, don't you realize
that in a race, everyone runs. But only one person gets the prize. So run to win. Run to win. Verse 25, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away. But we, sabi mo nga, me, do it for an eternal prize. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Yan po yung word. Yan po yung magiging reference scripture po natin sa umaga pong ito. Habang tinatalakay po natin yung ating topic po na running the race with discipline sa umaga pong ito. Amen? So, gusto ko lamang pong ibahagi yung konteksto nitong ating mga scriptures na binasa sa umaga pong ito. Sabi po dito, Apostle Paul uses the analogy o mga halimbawa of an athlete running a race to illustrate the need for discipline and self-control in the Christian life. Particularly in pursuing spiritual goals, he emphasizes that while many may run, only one wins. And the prize is not merely a fleeting reward. Fleeting reward, ibig sabihin, yan yung maglalast lamang in a very short time. Okay? Yung mga pinaghihirapan ng mga tao, ng mga athlete, yung mga alam niyo, mga medals, di ba? Yung mga yan, pagdating ng araw, mawawala yan. Pero tayong mga Kristiyano, tuloy natin, but a prize, not merely a fleeting reward, but an eternal one. Apostle Paul applies this to his own life, stating that he disciplined his body to prevent being disqualified and to ensure he can continue to preach the gospel with integrity. Na merong kasamang integridad. Na merong kasamang honesty. Na merong kasamang transparency. Amen? So in verse 24, ulitin ko lamang po, don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. So run to win. Sabi mo nga sa katabi mo, run to win. Agtaray ka. Kanam. Sige. Sa mga Tagalog, agtaray ka. Kanam. Agtaray ka. Hanggang agsadot-sadot. Ibagam. Huwag kang, ano sa Tagalog yung sadot-sadot? Ha? O, kayo nagsabi niya na. Amen? So, Paul comparing that Christian life to a race. Yan, ginamit niyang example. Where the ultimate goal is not just to participate, no? But to strive for the prize of eternal life. No? So strive, narinig natin. Ang ibig sabihin po ng strive, make great efforts to achieve or obtain something. Amen po? So kailangan po natin mag-strive, kailangan po natin paghirapan yan. Huwag lang po tayong pupunta, makikipag-participate lang. Kasi pag ang participation, pwedeng mag-show up ka lang. Or pwedeng maging present ka lang. Ma'am, present po. Sir, present. Pero hindi ka talaga nakikipag-participate in a deeper level. Amen? So I suggest to each and everyone this morning to go a deeper level of engagement. Where you're actively contributing. Sabi mo nga, your time. Contributing my time. My effort. Ang hina. Diba? Kasi karamihan sa atin gusto lang mag-show up, gusto lang present lang. Pero karamihan din sa atin, we don't want to contribute our time. Our effort. Our energy.
Our strength. Isa sa pinakamahirap sa lahat, our finances. Amen? Okay lang na nandito ka, nag-a-attend. Okay lang. No? And very good. And praise God. Pero hindi ka tinawag upang maupo lang diyan, mga kapatid. Hindi ka tinawag ng Diyos para maupo lang diyan, papudutin at ang atugaw. Diba? Alam mo, marami sa atin, mga kapatid, ilang taon na sa ministry pero walang growth. Mali. Meron nga ako narinig minsan brother, hindi ko naman yan calling. Walang pagkatawag sa akin. Pero masasabi ko lang, no? We are in a race. You are in a race. The moment you said yes to Jesus, and the moment you put your faith in Him, you were entered into a spiritual race. Lahat po tayo kasama dyan sa spiritual race na yan. Amen po? Naniniwala po ba tayo? And this is not a physical race, This is a spiritual race and you're not competing against other believers. Alam mo, ang kalaban mo dito, mga kapatid, yung sarili mong laman. No? Yung sarili mong laman, ang kalaban mo dito, hindi mo po kalaban dito yung katabi mo. Hindi mo dito kalaban yung kasama mo sa church, yung kasama mo sa worship team, yung kids teachers, kasama mo sa kids ministry. Hindi yung sa ministry mismo, hindi yung pastor. Hindi mo sila kalaban. Ang kalaban mo dito, mga kapatid, yung sarili mo. Amen? Kasi minsan, yung ating mga sarili, yun yung nangunguna. Yung mga laman po natin, yung kagustuhan ng laman, nabanggit po natin last week. No? Yung mga desire, yung mga kagustuhan ng laman. Ang daming mga kasalanan tayo, mga nabasa po doon. Amen? Yan ang iba pa nga sa inyo, nakipag-participate, may mga iba pang sinabing mga kasalanan. Diba? So, ang kalaban po natin dito ay ang ating mga sarili. Amen? Meron nga ako nakita kahapon na picture, sinaib ko dito Sabi niya dito, sometimes it's not the devil. It's the decision. Sabi. Diba? Minsan hindi na yung kaaway. Minsan yung mga desisyon na lang natin. Kung bakit tayo minsan nahihirapan sa buhay, kung bakit marami mga difficulties tayo mga nai-experience, naranasan sa mga buhay po natin ngayon. Kasi minsan sisi tayo ng sisi rin sa kaaway. Alam mo naman yung gusto ng kaaway, di ba? Na magiging kagaya mo siya. No? Pero minsan pag pinairal natin yung kagustuhan ng mga laman, wala Magkakaroon tayo ng mga desisyong hindi align sa kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So we are in spiritual race. Our race, your spiritual race is more to become like Jesus. Yan po yung ating goal. Mga kapatid, naintindihan natin? Pwede ba yun yung ating maging goal? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo na medyo inaantok, yan yung dapat maging goal mo, si Jesus. Amen? Sabi mo, magising ka. Sabi mo, strive and work hard. And kung gusto nating ma-achieve yung kalikasan o character ni Jesus Christ sa ating mga buhay. Actually, hindi naman natin talaga kayang maging kagaya ni Jesus. No? Pero pwede nating tularan yung mga ginawa niya. Yung character, yung pag-uugali na meron siya. Amen? Hindi ko nga alam kung kaya mong magpapako sa krus Diba? Ako, diba? Magiging wise lang din. Diba? Masakit yun, mga kapatid. Pero ginawa niya na yun sa atin. Makaramihan sa atin, ayaw gawin yun. Pero may pagkakataon tayo because we have the Holy Spirit, no? Na maging kagaya yung character o nature, kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po?
Naintindihan natin? So, kung yun si Kristo ang ating goal, sabi sa Matthew chapter 16 verse 24, then Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Kung i-breakdown natin yung verses na yun, mga kapatid, magtatagal tayo dito eh. No? Yung dun sa denying yourself pa lang, actually, kailangan mo na ng perseverance dyan eh. Kailangan mo na consistency. Kailangan mo mag-continue, kailangan mo mag-endure kasi mahirap yan, mga kapatid. Pag may nagsabi sa inyo na pag lumapit ka kay Kristo, kinilala mo si Kristo, gaganda buhay mo, mag-isip ka. May mga ganun tayong mga naririnig. Lumapit ka kay Jesus, kilalanin mo si Jesus, magiging successful yung buhay mo. Pwede. Kung kalooban yun ng Diyos. Pero kung hindi yung kalooban ng Diyos, anong magiging response mo? Amen po? Take up His cross. Napakabigat niyan, mga kapatid. And follow me. Amen? So first point po natin sa umaga pong ito, be disciplined. Be disciplined. In 1 Corinthians chapter 9 verse 25, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. Meron akong example. I don't know if it's okay. I have pictures na sinend. Nandyan ba, kapatid? Andyan? O wala? Andon? Pero hindi ko ipapakita. I will not show them yung nakahubad po sila, ano? Yung may t-shirt po sila. Okay? Is it okay, Pastor, if I show Manny Pacquiao in there? Okay. Ayan. Sinabi ko na yung pangalan eh. Kaya kilala nyo na. Sino yan? Manny Pacquiao. Si Pacquiao ba isang athlete? Amen. Hindi lang siya pangkaraniwang atleta. Yan po si Pacquiao, 8 Division World Champion, mga kapatid. Amen. Alam nyo, merong kwento nga eh, na may kakilala ako na pag nagpupunta si Manny Pacquiao sa Baguio, kasi meron siyang tahanan dyan at nagtitraining. Hindi ko lang napapanood nyo sa TV. Mahilig kasi yan magtakbo-takbo, mag-jogging. Di ba? Kaya pag may mga laban niya, nagpupunta yan sa Baguio para mag-training. And then meron akong kaibigan, bata pa. Kasing edad ko. Kasi bata pa rin naman ako eh. Amen? Mga nasa 32, 33 years old. Pero boxer siya. Pero ngayon, hindi na rin nagtuloy kasi natakot. No? Kasi maraming siyang nakita, na tunghayan, na observe, na maraming mga boxers hindi nagtatagal sa kanilang mga profesyon. Kasi karamihan po sa kanila nababaliw. Alam niyo po kung bakit sila nababaliw? Dahil na kwakalog yung kanilang mga utak. Amen? And then alam mo, pag nagtitraining sila doon, sabi niya sa akin, ayaw nilang sparring sa kanya. Kahit na every round, bibigyan niya ng 3,000, ayaw nila kasi sakit daw talaga sumuntok. Mga kapatid. Kaya walang gustong makipag-sparring sa kanya. May mga kinukuha lang profesional sa ibang bansa pa para makipag-sparring sa kanya. Yun yung mga binabayaran po nila. Diba? Pero makikita natin, doon sa pagiging 8th World Division Champion, hindi po yun madali. Kailangan marami kang pagdadaanan. Di ba, sir? Kung maging, number 1 na guro dito sa La Union, marami ka rin pagdadaanan. Di ho ba? Tama, mali. Maraming mga sacrifices, marami kang effort, marami kang kailangang energy na ibigay po doon. Tama po? So si Manny Pacquiao, isang atleta, tama? Hindi lang normal na atleta. Professional na boksingero po yan. At professional na boksingero at
nakilala yung Pilipinas dahil rin po sa Kanya. And I believe naglilingkod rin po yan sa Diyos. Amen? So second, ito, hindi ko alam kung kilala nyo to. May pangalawa pa dyan. Iyan. Kilala niyo yan? Sino mga kilala? Taas ang kamay. 1 strawweight world champion. 3 times yan, mga kapatid. Nung isang araw, kasama po natin yan doon sa, sa Sevilla. Amen? Pero meron pang isa, last. Kilala nyo rin ata to. Yan, kilala niyo yan? Marcos. Ngayon narinig ko Marcos daw eh. Si Carlos Yulo. Olympic champion. And gold medalist yan, mga kapatid. No? Gold medalist. Pero those people, yung mga tao pong yon, those are examples of athletes who work really hard in their trainings, I believe. No? And had a lot of discipline and self-control to become champions. Pag gusto mong maging champion doon sa one championship, mga kapatid, kailangan marami ka pang professional na labanan na kailangang salihan. Hindi po madali. Marami kang steps, maraming mga level, marami kang mga pagdadaanan sa buhay. Amen? And I believe, yung mga yan, meron pong integridad at meron pong mga magagandang attitude. Kasi hindi ka magiging champion, mga kapatid, kung wala kang integridad, hindi ka disiplinado, wala kang self-control, at wala kang magandang pag-uugali. Alam mo, nakilala namin yung isa dyan, mga kapatid, napaka-humble. Napaka-humble. Mas mayabang pa nga ako eh. Di ba? Naintindihan natin? At naniniwala din ako, mga kapatid, yung mga taong yan ay marami ring mga narinig na mga warnings, rebukes, and corrections mula sa kanila, mga coach. Tama? Marami. Alam mo, nung last na laban ni Joshua Pasio, binuhat siya, yung ulo niya tumama sa floor. Diba? Sino mga nakapanood? And then doon sa 12 seconds pa lang yun, mga kapatid, natigil na yung laban. Na-disqualified yung kalaban kasi hindi pwede po yun. And then tinext ko po yung kakilala po natin, anong nangyari kay Joshua? Alam mo yung response sa akin? Huwag kang mag-alala, brother, okay lang yun kasi may muscle yun doon sa liig. May muscle sa liig. And then, dinouble check ko, tinanong ko ulit nung nakita ko, bro, may muscle ka ba sa liig? Sabi, meron. Kasi tinraining daw nila yung mga sarili nila na magkaroon din ng mga muscle para protection din po nila. Nakita nyo po, yung importance ng training. Para mahubog po tayo. Para mahubog po sila. Para tumibay yung mga katawan, physical na mga pangangatawan po nila. Para kayang-kaya nilang labanan kung ano man yung mga hirap, ano man yung mga suntok, ano man yung mga ibatuman sila, kayang-kaya nila yan tanggapin, mga kapatid. Very challenging. Amen? Tama mali? Pero part yan ng training, yung hirap, yung sacrifices. No? Nag-try din ako ng physical training. Mahirap. Kaya sa awa ng Diyos, hindi pukot nagtuloy. Napakahirap kasi nung pangalawang training pa lang namin dati, nasusuka na ako eh. Totoo po yun. Totoo yun, mga kapatid. Yung hilo mo, sobrang init sa gym. No, hindi kinaya ng katawan. Kaya, hindi nagtuloy. Baka next year na lang ulit. Amen? Hinalimbawa ko yon, mga kapatid, kasi parehas din yon. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, you need to be disciplined. Amen po? Kailangan natin ng maraming disiplina sa sarili at self-control at integridad, mga kapatid, sa spiritual life po natin. Ibig sabihin po nun, integridad, meron kang focus. Kasi I believe yung mga yun, naging focus sila. And then tayo sa ating larangan na tinatakbuhan o nilalakaran, kailangan maging focus po tayo. Amen? And maging honest and laging on time.
kahit na mahirap. Amen? Yun yung integridad, mga kapatid. Yung mga yan, laging on time din sa training nila. Kaya tayo, mga tao, mga Kristiyano, dapat on time rin tayo sa Sunday service. Kaya tayo, mga Kristiyano, dapat on time din tayo sa mga gawain para sa Panginoon. On time rin tayo sa prayer meeting. Praise God, inong kagabi, marami-rami po tayo ng kaunti, no? Pero i-build po natin yun. Next na prayer meeting po natin, bawat isa na nagpunta doon, mag-invite po, magdala. Amen? At yung dadalhin mo, ikaw mismo, maging on time. Kasi integrity nga eh. Amen? Naintindihan natin? parang yung una tingin sa akin ganyan, no, pero nung pinag-usapan yung time, tumingin sa cellphone eh. Amen? Ito yung isa pang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Maraming beses, you have to say no to what you want. Self-discipline. You have to say no to what you want. Marami tayong mga kagustuhan, lalong-lalo na pag opportunity dumating po sa atin. Once na dumating yung opportunity, yan na. Nakikita natin, na-foresight natin para maganda itong oportunidad na ito sa akin. No? Pero my encouragement and advice sa iyo, kapatid, you need to be discerning. Kung yung opportunities ba yon ay galing sa Diyos o galing sa kaaway. Kasi si Jesus tinempt ni Satan in Luke chapter 4. Tama? Anong pinakita sa kanya? Mga magaganda. Maraming gustong ibigay ng mga ganda kay Jesus. Pero alam mo, sagot ni Jesus sa kanya, 3 beses yun eh. Diba yung una, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay. Amen? Kundi sa salita ng Diyos. Amen po? Ano yung pangalawa? Ano? Sinasabi ng salita ng Diyos. Yun yung palaging sagot ni Jesus eh. The scripture says. Amen? Yung salita ng Diyos ang sundin mo, kapatid. Naintindihan natin? Kasi pwedeng oportunidad ang gustong ibigay sa'yo, magandang oportunidad ng kaaway. Pero hindi natin alam, baka yun yung magiging dahilan para maluyo tayo doon sa kalooban ng Diyos. Amen? You need to be very discerning and sensitive sa gustong gawin ng Diyos, ng banal na Espiritu po sa atin. Sabi ni Jesus, come follow me. Deny yourself and take up your cross. Kasi Satan, magaganda yung gusto ipakita sa'yo. Hindi si Nathan, si Satan. Amen? Kaya, be discerning. Yung discernment mo, kailangan malakas. Amen? Kung mapoforesight mo na, itong opportunity na to, maganda man, kikita ako ng pera, gaganda yung buhay ko, magiging success ako. Pero kung yun naman yung magiging dahilan, kung para malayo ka doon sa kalooban ng Diyos, wag na rin. Kasi yung gusto nating prize is eternal life. Amen? Kung yun yung gusto mo, eternal life. Sabi sa Biblia, pag gusto mo pumasok sa kalangitan, masikip yung daan. Then maluwang ang daan pag gusto mo pumunta ng impyerno. The road is narrow. Amen? Masikip. Ibig sabihin, may challenge. Mahirap. Parang sa pinag-uusapan natin ngayon, sa spiritual race, you need to be disciplined. You need to be you need to have self-control. Diba? Naintindihan natin? You need to have integrity. Hallelujah. Church, let us finish the race with endurance. Tapusin natin itong race na to na merong pagtitiis. Amen? At sa pagtitiis na yon, knowing na kasama natin yung Diyos.
Hebrews chapter 12, verse 1. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Lay aside every weight, lahat ng mga kabigatan, and the sin which so easily ensnares us. No? Yung mga in the sins which so easily ensnares us. Yung madaling makapag-pull out sa atin. No? And sabi doon susunod, and let us run with endurance. Tumakbo ka na merong pagtitiis. The race that is set before us. Sa ating lahat, mga kapatid. Being disciplined, it's not easy. Yung paulit-ulit nating pinag-uusapan, paulit-ulit natin naririnig sa umaga pong ito. No? You need to work hard. We need to work hard. No? And you need the right focus to reach the goal. And we need to have a self-control to reach the goal. And we need the Holy Spirit to help us to reach the goal. Kasi kung tayo lang rin, hindi natin yan kaya. Kung ikaw lang, hindi mo yan kaya. You need the Holy Spirit nang mag-lead sa'yo. Intindihan natin? The goal is to win the prize, the eternal prize. At ang sarap marinig pagdating ng araw, sasabihin sa'yo pag humarap ka na sa Diyos, well done, my good and faithful servant. Gusto niyo bang marinig yon? So persevere, mga kapatid. Mag-continue, magpatuloy ka lang. Parang instructional yung mga mga naririnig natin ngayon kasi instructional yung sinasabi ni Apostle Paul sa atin eh. Amen? Need to persevere. Patuloy lang tayo. Habang nandito po tayo. Amen? Sa mundong ito. Persevere. Continue. Be consistent. Amen? And panghawakan nyo itong verse na to, i-share ko ngayon. Philippians chapter 4, verse 13. Sinong nakakalam nito? I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. I can do all things. Kaya kong gawin. Through Christ who strengthens me. Knowing na yung strength ay galing sa Kanya. Kaya kaya natin pagtagumpayan kahit ano man itapon, ibato sa atin ng kaaway. Amen po? Tuloy tayo. 1 Corinthians chapter 9, verse 26. So I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Yung unang puntos pa natin, be disciplined. Yung pangalawa, run your race with purpose. Run your race with purpose. What is our purpose? Ano yung purpose mo? Ano yung layunin mo, kapatid? Yung layunin po natin dito to be spiritually healthy. Amen? Yung mga yung mga pinakita natin mga atleta, yung goal nila para maging yung physical nila maging healthy. Tama? Tayo, mga kapatid, yung goal natin to be spiritually healthy. No? Amen po? Gusto niyo po ba yon? Parang iilan lang yung gustong maging healthy sa spiritual ah. Parang gusto palagi healthy sa physical. Ako, sobra na ako sa physical. Nakita nyo naman, dati rin akong mahilig din magtakbo-takbo, pero mahilig lang, pero hindi tayo hilig ng takbo. Yeah. Pero yun yung goal po natin, to be spiritually healthy. Paano natin ma-achieve yun? Paano tayo magkakaroon ng malusog na spiritual? Of course, mag-exercise ka araw-araw. Amen? Exercise. Sabi mo sa katabi mo, exercise. Nagtatadakal tiyan na. Yun. Diba? Pero itong isi-share ko ngayon, mga kapatid, mga practical, na paulit-ulit ko na itong sinasabi.
para mag-grow tayo, para ma-reach natin yung goal natin na lumago at maging healthy spiritual, first, practicein mo na manalangin araw-araw. Amen? Hindi ko alam kung nanalangin ka araw-araw Si Lord, alam niya. Amen? Pero sabi sa Colossians chapter 4, verse 2, devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. Devote. Devote yourself. No? Maging consistent ka. Mag-continue ka, mag-persevere ka. Alam ko mahirap gumising ng maaga, pero ang umagang panalangin napaka-healthy yan, mga kapatid. Kasi diyan nagsisimula yung araw mo. Diba? Kasi kung hindi mo sinimulan yung araw mo ng panalangin at basa ng salita ng Diyos, nag-iibang nilalang ka talaga. Tama mali? Nag-iibang nilalang tayo pag wala tayong scripture na basa. Wala tayong panalangin. Hindi tayo nag-spend ng oras sa Diyos. Nag-iibang nilalang talaga tayo, mga kapatid. Totoo yan. No? Kaya kung gusto mong maging healthy, spiritual, pag nag-alarm na ng alas 5, huwag mo nang intayin mag 5:05 pa ulit. Huwag mo na ulit antayin na pag 5:05, mamaya na 5:10 na naman. Pag mamaya, hindi, maaga pa, madilim pa. No? Huwag mo na antayin na mag 5:15. Kasi karamihan sa atin, pagising, dami natin alarm. Mag-alarm ako ngayong gabi para bukas mananalangin ako, gigising ako, magbabasa ako ng salita ng Diyos. Pero karamihan sa atin, mga kapatid, pag binigyan lang ng instruction o binigyan lang ng responsibility, saka lang doon nananalangin din naman. No? Pero pag hindi na binigyan ng instruction, hindi na mag-share dito sa harap, wala na, hindi na mapopos. Yung pagdadasal. Mapopost din yung pagbabasa ng Bible. And then pag sinabi ka, brother, mag-share ka ng tithes and offering o mag-exhort ka, mag-opening ka, doon lang mag-aaral ulit ng salita ng Diyos. Pero pag after 6 months ka binigyan, doon ka ulit mananalangin. After 6 months, kasi hindi ka binigyan. Hindi, wag ganun, mga kapatid. Kung mapapansin mo, ibang nilalang ka talaga. Diba? Hindi din natin. Kaya importante po mga kapatid, pag nag-alarm ka alas 5, gumising ka. Kasi pag hindi ka gumising talagang alas 5, tapos talaga. Hanggang wala ka na magagawa. Pagising mo, madami ng mga tao, ready na magtrabaho, ready na pumasok sa school. Maiinis ka pa. Yun na, nag-iibang nilalang ka na. Kaya alam mo, pinakamaganda sa lahat mga kapatid, pagising mo na umaga, mag-spend ng oras ka sa Diyos kung gusto lumago at maging healthy spiritual. Manalangin ka. Devote yourself to prayer with an alert. On guard yan, mga kapatid. Be watchful ang ibig sabihin and thankful. Magkaroon ng pasasalamat sa puso. Amen? To devote yourselves, it takes a lot of practice and commitment. Commitment, kapatid. No? And we need to learn how to sacrifice. Sabi sa Bible, offer your life as a living sacrifice, kapatid. Hindi pa kayo nagsasawa na palagi nyo narinig po sa atin ito, mga practical na narinig natin na kailangan po natin manalangin? Kasi kung hindi po tayo mananalangin, Panginoon, doon sa Panginoon, sa Diyos na kinikilala natin, walang mangyayari sa atin. Talagang matagal yung growth natin. Pero pag ikaw, nagdesisyon ka talaga na, meron nga ako kinuwento kagabi. Merong isang bishop, nakasama ko sa kwarto. Bishop yun And then, alas 4 pa lang na madaling araw, grabe, palakad-lakad na yun. Palakad-lakad, nag-speaking in tongues. Mamaya, punta sa Bible niyan, laki ng Bible. Kasi meron kaming crusade. No? Yung crusade yung sa labas at nagbabahagi ng salita na Diyos. Yung mga ganon. Diba? May mga praise and worship band, yung ganon. Pero nakasama ko siya accidentally doon sa kwarto. And then, ang aga-aga pa lang ako, bata pa, siguro mga nasa 20 plus ako noon. And then, nasabi sa isip ko, nagising ako sing ingay Apay, nagre-re mo dati yung alakay, ang ingay naman tumatandang ito. Hindi ko naiintindihan. Lack of knowledge pa noon. Ang gusto ko lang dati, tugtog lang ng tugtog, ng tugtog, ng tugtog, ng tugtog, ng tugtog, hanggang sa buntog. Yun lang gusto ko dati. Kasi part ako ng praise and worship band kaya yun lang gusto ko. Wala nang iba. Part nga kami ng worship team, pero hindi naman kami nanalangin.
Di ba? Naintindihan natin. Pero na-realize ko nung lumipat na nagpunta ako ng Tihila Church, kunento ko to kagabi mga kapatid sa prayer meeting, kaya maganda pag nagpunta kayo sa prayer meeting. No? Lumipat na kami sa Tihila Church. Dati unang taon po namin, alam ni brother yan, alam ng mga brother na nandito, no, nakasama natin nung simula. 1 year pa, nung 1 year pa lang namin doon, grabe, araw-araw kami na alas 4. Tama, mali? Anong oras yung start ng prayer? Alas 5. Oh, yun. Di ba? Alas 5. Yung mga iba nga, wala pang alas 5, mga madadaya nga nakaluhod na. Diba? Mas nauna naramdaman yung presensya ng Diyos. Hindi man lang kami nintay. Di ba? Naintindihan natin? Naintindihan ko doon, kaya pala gumigising na maaga ito. Ganun pala yun. That's how they do it. And that's how we do it dapat. Amen? Naintindihan natin? Yan ibig sabihin, devote yourself. Second, study His Word. Study His Word. Study His Word. Ayan mo? Wala? Amen? Doon sa prayer, medyo may konti pa eh. Pero doon sa studying His Word, wala na. Di ba? Paano ka magiging healthy, magiging malusog, spiritual? Hindi ka nananalangin. Nananalangin ka naman, pero minsan lang. Di ba? Di ka pa nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Doon sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi dito, study this book of instruction continually, tuloy-tuloy, may consistently. Meditate on it day and night so you will be sure to obey everything written in it. Only, ito kapatid, then will you prosper and succeed in all you do. Ibig sabihin, pag nag-i-study ka, nababasa ka ng salita ng Diyos, yung goal mo, yung purpose mo na maging healthy, spiritual, magsasucceed ka. Kasi nga, binigyan mo ng time na buksan yung Biblia at basahin. And hindi natin alam kung ngayong umaga, binuksan natin yung Bible natin. Understandable yung mga iba walang Bible. Pero may cellphone ka, di ba? Wala ding cellphone. Grabe naman yan. Pag-pray, tayo kang pag-pray natin. Yeah. Bigyan kita ng Bible, brother. Bigyan kita ng Bible. Naintindihan natin? Hindi ko alam. Di ba? Kung ilang beses tayo sa isang linggo magbasa ng Bible. It's about you and God na yun, mga kapatid. Narinig niyo yung pinag-usapan natin last week? Alam mo na nga yung mga dapat mong kailangan gawin, pero hindi mo pa rin ginagawa. Ano yun? Ikaw nagsabi nun. Hindi, yung salita ng Diyos ang nagsabi nun. Diba? Kung gusto mo maging mag-success, sabi dito, in all you do, spiritually, healthy, study this Word. Amen? Ay, mga iba sa atin, nagbukas na ng Bible ngayon. Praise God. Hallelujah. Kaya pag mga kapatid, sino may mga Bible na libro, pagdalhin nyo dito every Sunday. No? Para makita natin. Amen? Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Makikita, ma-find out natin kung ano yung mali sa mga buhay po natin. Amen? At makikita natin, may tuturo sa atin kung ano yung mga totoo sa mga buhay din po natin. Kaya nabanggit ko last week mga kapatid, yung Bible very unique. Kaya naging unique yung Bible eh. No? Kasi ipapakita sa atin yung mga mali natin.
Yung mga ibang mga normal na mga libro, mga hindi eh, di ba? Hindi pinapakita yung mga emotion, yung mga nabibigay sa atin. Di ba? I'm not saying na hindi maganda magbasa ng mga libro, no? Maganda magbasa ng mga libro, pero you need to be very careful sa mga librong binabasa ninyo, no? Pero yung salita ng Diyos talaga, alam mo, very unique. Kasi yung salita ng Diyos, yun lang yung talagang tutusok sa puso mo eh. Kaya very unique yan eh. Mali. Kasi pag binasa mo ganito, parang ako to ah. Di ba? Mamaya dahil ako to, ay, next chapter, ay next verse na lang kasi masakit eh. Ganun, na-experience yun, magbabasa ako. Man. Parang ako itong sinasabi mo, kinakausap mo dito, Lord ah. Next time na lang ito. Basa na lang na na you are beautiful and wonderfully made. Ayun ako. Di ba? Di ba? Ayaw natin yung deny yourself and take up your cross and follow me. Pero gusto natin yung you are beautiful and wonderfully made. Di ba? Minsan bias din tayo eh. Alam mo yung salita ng Diyos, sabi dito, it corrects us, amen? And when we are wrong, and teaches us to do what is right. Tuturo sa'yo kung ano yung tama. Verse 17, God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Amen po? No? Kaya napaka-importante po ng salita ng Diyos sa atin. Huwag po tayo mamili ng mga babasahin po natin sa isang chapter. O kung ano yung book na babasahin natin, basahin mo mga kapatid. Kung yun yung sinabi ng Lord sa'yo, magsulat ka, mag-journal ka. Intindihan natin? Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Amen? Sa may mga sasakyan, naiintindihan nyo to. Magandang analogy ito mga kapatid. Kung madilim, di ba, kailangan mo ng headlight. Tama po, yung ilaw. No? 119 verse 105, brother. No? Sa mga may sasakyan, alam natin to, pag madilim yung daan, kailangan mo ng ilaw. Pag maliwanag ba, kailangan mo ng ilaw? Hindi, kasi maliwanag eh. Kung i-compare mo yan sa buhay mo, kapatid, yun yung salita ng Diyos. Kung madilim yung buhay mo, kailangan mo ng liwanag. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Kung madilim yung buhay mo ngayon, you're in darkness, no? Madaling intindihin, doon sa ating nabasa, yung salita ng Diyos, yun yung ilaw. At maliliwanagan yung dadaanan mo. Intindihan natin? Amen? Pero kung hindi pa siya lumiwanag agad, keep reading. Keep striving. Keep praying. Unti-unti yan magliliwanag. Minsan kasi hindi yan agad-agad, kapatid. Praise God kung agad-agad lumiwanag agad yung buhay mo. No? Lumiwanag agad, parang liwanag na yun ng Lord. Amen? Hindi natin. Pero unti-unti, mga kapatid. May mabilis, may mabagal. No? May mabagal yung growth, may mabilis yung growth. Amen? Intindihan natin? Learn to say no to yourself and yes to God. No? Kaya mag-diet ka na. Mag-diet na tayo pala. Amen? Put it all into actions kung gusto mong lumago spiritual. Yan yung pinaka-importante. Application, mga kapatid. Kasi kung panay ideas lang tayo, no? Para lang tayo sumusuntok sa hangin na walang tinatamaan. Ideas lang eh. No, kaya in example ni Apostol Pablo, no? I'm not just shadow boxing. Hindi lang po nandito yan sa isip. No? Kundi sabi doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body. I discipline my body like an athlete training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Ibig sabihin yan, mga kapatid, action. Sabi mo nga sa katabi mo, action.
plus application. Amen? Don't neglect the spiritual discipline, mga kapatid. Baka pagdating ng araw, ma-disqualified tayo, sayang. Ang hirap, mahirap ma-back to zero. Ang hirap. Masasayang lahat ng pinaghirapan mo, kapatid. Pag na-disqualified ka. Pag na-disqualified tayo. Ang hirap, pag na-disqualified ka, biglang dumating yung Diyos. Amen? Kaya habang may buhay pa, mga kapatid, huwag natin i-neglect yung spiritual discipline, mga kapatid. You need to pray, you need to read your Bible, be disciplined. Prepare yourself for the Lord's coming. Amen po. Purpose is action. No, not just intentions. No? Meron ako natutunan way back a lot of years now na natutunan ko abstract and concrete. Yung abstract, yung vision mo lang, bibigyan ka ng vision, ng ideas. Sa mga construction, alam to eh. Abstract, yung sa architect, alam tong mga to. Yung design, no? I-design lang muna sa isip, magkaroon ng mga ideas. Pero yung pinaka-importante, yung concrete, yung action na. Pero pag pinagsama mo yung dalawa, abstract and concrete, napakaganda. Pero kung abstract lang, kapatid, kulang. Parang sumusuntok sa hangin na walang tinatamaan. Amen? Kung sa isip mo lang, ideas mo lang, bukas mananalangin ako, bukas magbabasa ako ng salita ng Diyos, pero hindi mo naman gumawa, sumuntok ka lang sa hangin. Wala kang tinamaan. Pero pag yung Satanas, ang sumuntok tayo, tamaan ka kasi wala kang, hindi ka on guard hindi ka protected. Kaya maraming nahuhulog. Maraming talagang tumatalikod. Kasi hindi alert. Naintindihan natin? Wag lang ideas, kundi action. Amen po? If we are going to follow Jesus, then our purpose is not only get to the starting line. No? But to engage in the race in a way that will allow us to receive the prize. Amen? If we are going to follow Jesus, and I believe most of you na narito ngayon, gustong sundan si Jesus, then your purpose is not only to get to the starting line. Hindi ka lang sa simula. Amen? But to engage in a race in a way that will allow us to receive the prize. Paghirapan mo. Amen? Paghirapan natin. Time's up. Amen.